Kakayahang linguistiko, komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, ikalawang markahan. Ano ba ang linguistiko? Ang linguistiko ay ang pag-aaral ng wika. Kabilang dito ang istruktura at kabuuan ng isang wika. Ang linguistika ay makaagham na pag-aaral ng alinmang wika na sumasakop sa apat na lawak sa pag-aaral ng wika. Ito ay ang ponolohiya, morpolohiya, sintaksis, at semantika. Ano naman ang kakayahang linguistiko? Ang kakayahang linguistic o grammatical ay tumutukoy sa kaalamang leksikal at pagkaalam sa tuntunin ng ponolohiya, morpolohiya, syntax, at semantics, ayon kina Michael Merrill Canale at Swains. Leksikal. Ang katuturan ng salita ay maaaring magbago ng kahulugan sa pamamagitan ng pagsasama-sama o pagdaragdag ng mga morpema na maaaring nasa anyong malaya at di malayang morpema. Halimbawa, ang salitang likhain na isang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat na likha at hulaping in. Kung ito ay kakabitan ng isang malayang morpema, magbabago rin ang kahulugan at magiging malikhain na isa ng pang-uri mula sa pandiwang likhain. Gramatika ang mahalagang salik sa pag-aaral ng kakayahang ito. Ang gramatika ay tungkol sa tuntunin ng wastong paggamit ng bantas, salita, bahagi ng pananalita, pagbuo ng mga parirala, sugnay at pangungusap. Alamin naman natin ang tuntunin ng ponolohiya o palatunugan. Ito ay maagham na pag-aaral ng mga makabuluhang tunog o ponema na bumubuo ng isang wika. Halimbawa, malapatinig na W at Y, bahay, bahaw, reyna, agiw. Sa ponolohiya o palatunugan ay may kinalaman ang ponemang segmental at ponemang suprasegmental. Ang ponemang segmental ay ginagamit upang makabuo ng mga salita upang bumuo ng mga pangungusap. Ito ay kinakatawan ng titik o letra. Ang ponemang segmental ay makabuluhang tunog sa Pilipino. Halimbawa, bata o child sa Ingles, batas o law sa Ingles, banta o threat sa Ingles, bantas o punctuation mark. Kung inyong mapapansin, sa pagdaragdag ng mga letra sa mga salita ay nababago ang kahulugan. Ginagamit ang daw din kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig o konsonant, raw at rin kapag patinig o bawel. Halimbawa, bayad daw, bababa raw, pangit din, maganda rin. Gayon din, nananatili ang di kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ra, ri, raw o ray. Halimbawa, maaari din, araw-araw daw. Ang ponemang suprasegmental naman ay pantulong sa ponemang segmental upang higit na maging mabisa ang paggamit ng 28 ponemang segmental sa pakikipagtalastasan at upang higit na maging malinaw ang kahulugan. Hindi ito kinakatawan ng titik o letra. Ito ang tatlong uri ng ponemang suprasegmental. Ang una ay diin. Ito ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Ang ikalawa ay tono. Ito ang taas-baba na iniuukol sa pagbigkas ng pantig ng isang salita. At ang ikatlo, antala. Saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe. Dumako tayo sa mga halimbawa.
Diin. Maaaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malalaking titik. Halimbawa, buhay. Hay buhay. Ang kahulugan ay kapalaran ng tao. Buhay. Buhay pa siya. Ibig sabihin ay humihinga pa. Iba pang salita, lamang o natatangi. Lamang. Ibig sabihin, nakahihigit o nangunguna. Sumunod ay tono. Sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at mataas na tono. Maaaring gamitin ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman at bilang 3 sa mataas. Halimbawa, kahapon. Kahapon, ang tono ay pag-aalinlangan o pagtatanong. Ang sumunod naman ay kahapon. Kahapon. Ang tono ay pagpapatibay o pagpapahayag. At ang ikatlo ay antala. Maaaring gumamit ng simbolong kuwit. Halimbawa, hindi. Ako si Jason. Pagbigkas ito na ang hinto ay pagkatapos ng hindi. Nagbibigay ito ng kahulugan na ang nagsasalita ay nagsasabing siya si Jason, na maaaring siya'y napagkamalan lamang na si Joseph. Isa pang halimbawa, hindi ako, si Jason. Pagbigkas ito na ang hinto ay nasa ako. Pagpapahiwatig ito na ang kausap ay maaaring napagbintangan ng isang bagay na hindi ginawa, kaya sinasabi niyang hindi siya ang gumawa, kundi si Jason. At ang huli, hindi ako si Jason. Pagbigkas ito na nasa hulihan ang hinto, nagpapahayag ito na ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya si Jason. Ang sumunod na tuntunin ay morpolohiya o palabuuan. Ito ay makaagham na pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pinakamaliit na unit ng isang salita o morpema. Halimbawa, pangdesal na magiging pandesal. Takip plus an equals takpan. Tawid plus in, tawirin. Hati plus gabi ay naging hating gabi. Ang ikatlong tuntunin ay syntax. Ito ay istruktura ng mga pangungusap at ang mga tuntuning nagsisilbing patunay sa pagsasabi ng kawastuhan ng isang pangungusap. Ang anyo ng pangungusap ay karaniwang anyo kung ito ay nauuna ang panaguri, kasunod ang paksa. At kabalikan naman kung nauuna ang paksa na sinusundan ng ay na isang pangawil o pangawing na sinusundan ng panaguri. Halimbawa, pinatawag ng nanay ang bata. Ito ay nasa karaniwang ayos ng pangungusap. Dahil nauna ang panaguri, pinatawag, at sinundan ito ng paksa o ng simuno, ang bata. At ang sumunod, ang bata ay pinatawag ng nanay. Ito ay nasa anyong kabalikan o di karaniwan. Dahil nauna ang paksa o ang simuno, ang bata, at sinundan ng panaguring pinatawag. At ang huling tuntunin ay semantika. Ito ay tumatalakay sa interpretasyon ng mga kahulugan ng mga morpema, salita, parirala, at pangungusap. Pagbibigay sa isipan ng tao ng kahulugan batay sa denotasyon at konotasyon. Halimbawa, bigyan natin ng kahulugan ang ilaw ng tahanan sa denotasyong pagpapakahulugan. Ang pagpapakahulugang denotasyon ay maliwanag ang ilaw sa bahay namin. Ang denotasyon ay literal na pagpapakahulugan. Ngayon ay bigyan naman natin ng kahulugan ng ilaw ng tahanan sa pagbibigay kahulugang konotasyon. Si inay ang ilaw ng tahanan. Sa madalit sabi, si inay ang nagbibigay ng liwanag sa tahanan. Ang konotasyon ay pagbibigay ng malalim na kahulugan.
Nawa ay marami kayong nalaman sa ating aralin. Credit sa mga pinaghanguan ng aralin. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!